Muli tayo pa lumayo mga kapatid. Let us all honor the reading of the Lord's Scriptures. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Marcos, chapter 5, verses 22 to 34. Ito po ang nasasabi. Naroon din ang isang tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairo. Pagkakita kay Jesus, siya lumukod sa kaanan nito at nagmakaawa. Nag-aagaw buhay po ang anak kong dalmita. Maawa po kayo. Sumama kayo sa akin at ikatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus. Ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao, kaya halos maipit na siya. Kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon ng tinutubo. Hirap na siya sa sakit na iyon at napakarami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus. Kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hindi po ang damit nito. Sapagkat iniisip niya, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling ako. Agad nang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman agad ni Jesus ang kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa aking damit?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo tinatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo?" Subalit, lumilong si Jesus upang tingnan kung sino ang humipo sa damit niya. Palibhasa'y alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot at lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at pinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipinatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na." Purihin ang salita ng Diyos. Ngayon po, ihanda po natin ang ating mga puso upang i-receive grace ni Lord at ang kanyang gagamitin po ang lingkod ngayong umaga. Welcome po natin lahat. Pastor Albert Capito. Hallelujah. Dahil sa iyong dalangin, pwede po natin yuko uli ang ating mga ulo hanggang ang ating respeto sa ating Diyos na buhay. O aming Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat na muli niyo kaming pinipon para sa inyong papurihan at kayo po ang laging maitas at wala na po iba. Inanyayahan po namin ang gabay ng Santong Espiritu sa buong gawain nito at sa lahat-lahat kayo po ang dapat ng bigyan ng parangal at kalawala po. Sa inyo po namin ibinabalikan lahat ng papuri, parangal at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Para pangalan ng Panginoon, kahit po nakakaguna, magandang umaga po sa ating lahat. May mga narinig na po tayong mga mensahe. First Sunday of the month of February, narinig natin dito yung sowing seeds. At narinig din natin yung keep moving forward na message po ng ating Pastor Venus. Ito po ay connected sa message na ating maririnig. Ito yung kung paano tayo po ay, ang message po ito ang title, The Amazing Power of Determined Faith. Connected ito sa lahat ng mensahe na narinig natin na kapag tayo nagtatanim, may kasama doon sa 5 puntos ay yung pananampalataya. Kaya keep moving forward. Kung wala rin tayo na pananampalataya na tuloy-tuloy, hindi tayo forward. Kaya kailangan kung ano yung message ng January, yung tinatawag na level up, connected din po lahat ng itong mensahe na ating narinig. Talagang connected. Kung paano tayo mag-level up, mag-excel,
kung paano yung paglilingkod natin ay talagang ang Diyos lang ang napaparangalan kung tayo po ay nagmamalasakit, nagre-rear out sa lahat ng ating ginagawa. Kaya napakahalaga na tayo ay merong determinadong pananampalataya bilang mga Kristiyan hanggang sa pagdating ng Panginoon yung pagbabalik niya. Para tayo, kung determinado ang ating pananampalataya, ito ang napaka-makapangyarihan na bagay na dapat natin maunawaan kung determinado tayo matatapos natin ang ating takbuhin hanggang sa huling sandali ng pagbabalik ng Panginoon. Tayo po ay maraming bagay na mga sinusubok tayo, may mga pagsubok po sa buhay natin na hindi kayang lampasan ng ating mga sariling lakas, talino o yaman man. Kaya ito ay magagawa lang natin dahil sa Panginoon, sa Kanyang kapangyarihan, ang kagilay-gilalas sa kapangyarihan ng Diyos doon sa determinadong pananampalataya na binigay ng Panginoon sa atin. Kaya kaya tumawid sa lahat ng imposible. Lahat magiging posible dahil nga ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas. Ang kapangyarihan nito kung determinado tayo sa ating ginagawang pananampalataya sa ating Panginoon. Ang pananampalataya hindi sumusuko, yan ang ating pag-aaralan na dapat para malaman natin paano gumagalaw ang Diyos, ang kamay ng Diyos sa kung paano ito yung kapangyarihan niya sa buhay ng bawat mananampalataya na puno-puno ng pananampalataya na hindi sumusuko. Kaya kailangan lagi tayong nananalig sa Diyos na tayo ay kikilos lang sa gabay ng Diyos, hindi sariling lakas, kaya wala tayong pwede pagmalaki. Wala tayong dapat ipag-mayabang na kaya natin ang mga bagay. Kahit matalino tayo, yung talino natin galing sa Diyos lahat yan, at walang dapat ipagyabang ang bawat isa. Kahit anong kayaman meron tayo, lahat yan ay galing sa Diyos. Paano gumagalaw ang makapangyarihang Diyos, ang makapangyarihang kamay ng Diyos sa buhay ng mga may pananampalataya hindi sumusuko? Number 1, faith that seeks Jesus desperately. Ang pananampalatayang laging humahanap sa mukha ng Panginoon na sobrang kailangan. Yan ang number 1 na puntos na dapat natin alalahanin. Ang tunay na pananampalataya ay lumalapit kay Jesus anuman ang sitwasyon. Anuman ang sitwasyon natin ngayon, madali man, madali lang, o napakabigat ng sitwasyon. Ang gusto ng Panginoon, kahit anong nararanasan na sitwasyon sa buhay natin, meron tayong hinaharap ng mga problema, pagsubok, o anuman ng mga bagay-bagay sa buhay natin. Ang gusto ng Panginoon, talagang ang pananampalataya natin ang laging mukha ng Diyos ang ating hinaharap. Kailangan, lubhang, kailangan. Yan ang buhay ng dalawa na binasa natin kanina. Sa Mark 5:22-34, ang buhay ng anak ni Jairo at yung babaeng naging 2 taong dinudugo. Doon tayo ang message na ito kung paano bigyan ng tayo ng kalaman, bigyan tayo ng puso na katulad din sa dalawa na yun, na talagang hindi nagsasawa, hindi sumusuko, na kahit yung anak ni Jairo patay na, pero binuhay ng Diyos. Yung babaeng 12 taong dinudugo, naubos na lahat ng kanyang kayamanan, naubos na rin ang kanyang katawan, halos butot balat na lang. Nung marinig niya na ang Panginoong Yesus ay nagpapagaling, yun ang hinahanap niya.
She seeks Jesus, the face of Jesus, desperately. Yun ang gusto ng Panginoon na malagay sa puso natin. Sabi ng Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Faith cometh by hearing. Narinig nila. At kung sinabi niya, nako, ang Panginoong Isus nagpapagaling. Gusto niya na mangyari sa kanya na kahit butot barat na hirap sa kanyang katawan, sa kanyang sitwasyon, pero lahat dahil nga sa kanyang pananampalatayang determinado na talaga kailangan niyang mahipo mula ang laylayan sa sitsid ng damit ng Panginoon. Gagaling ako. Tayo, ano ang sitwasyon natin sa ngayon? Kung mahipo natin ang mukha ng Panginoon, kahit hindi natin nakikita, pero we imagine, nakatabi natin ang Diyos. Na habang tayo kumakanta, nadarama natin ang kanyang presensya, nararanasan natin ang pagkilos ng Panginoon sa tulong ng Santong Espiritu. Faith that seeks Jesus desperately. Kaya nasabi, ang tunay ng pananampalataya lumalapit kay Jesus, anuman ang sitwasyon. Kaya sabi ng Panginoon sa Hebrews chapter 4 verse 16, maintindihan natin sa panahon na kailangan natin ng tulong, huwag magatubilin lumapit sa mahabating trono ng Diyos. Sa panahon na kailangan natin, ang dalawang tao, si Jairo at saka yung babaeng dinurgo for 12 years, desperate, hinahanap nila ang Diyos nang marinig nila. Agad-agad yung pananampalataya ng marinig nila na si Jesus ay nagpapagaling. Talagang hinahanap nila ang mukha ng Panginoon. Kaya si Jairo yung makita ang Panginoon at mamakaawa, lumuhod. Sumama po kayo sa akin. Ipatong niyo ang kamay sa aking anak. Ang aking anak na dalagita na 12 years old. Kung aking isipin, may meaning po yun. Yung 12 years old na bata na anak ni Jairo at yung 12 taon na dinurgo ay parehong ginawa ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan dahil nga dun sa desperately, yung determined faith ng dalawang ito, yun ang nilalagay sa puso natin. Magkaroon tayo ng determinadong pananampalataya na kahit tayo ay dumaraan sa napakaraming hirap, napakaraming pagsubok, pero patuloy tayo gagabayan ng Diyos kung tayo at makikita natin ang mga kagila-gilalas na kapangyarihan ng Diyos. Maranasan natin sa ating mga buhay, sa church na ito, sa bawat isa sa atin, kikilos ang Diyos dahil totoo ang Diyos kung determinado tayo sa pananampalataya na meron tayo na galing sa Diyos. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nahihiya. Ang tunay na pananampalataya hindi natatakot. Kahit anong sitwasyon, lahat tayo tinuturuan ng Diyos na laging umasa sa Kanya. Kaya nga laging sinasabi ng Panginoon sa Joshua 9, be strong, be courageous. Wherever you go, I will be with you. Yan ang mga pangako ng Diyos. Talagang sasamahan kita sa anumang laban ng buhay. Pero gusto ng Panginoon, seek His face. Seek His face. Talagang ang Diyos sa ating nangyayari na awitin kanina, puro pag-ibig. Kung wala ang pag-ibig ng Diyos, wala rin tayo dito. Hindi tayo nagkakatipon.
para bigyan siya ng parangal. Kaya tayo dumadalo, hindi ito pahirap sa atin. Kaya tayo dumadalo dahil mahal natin ang Diyos. Mahal po ba natin ang Diyos? Takpang po natin ang Diyos. Kaya napakahalaga. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nahihila. Hindi natatakot, hindi sumusuko, dahil alam natin, sasamahan tayo ng Diyos. Sa lahat ng laban ng buhay, hindi siya nagsasawa na lagi tayong gabayan. Kapag tayo nga ay nasa problema, ayaw ng Diyos na nakikita niluluhan tayo. Ayaw ng Diyos na yung parang baksak ang ating sarili. Nakikita ng Diyos yan. At siya na ang mararamdaman natin, idinadalangin tayo ng Diyos. Siya mismo, kaya mo yan, anak. Kaya mo yan, anak. Sabi ko sa Kawikaan, chapter 3, verse 5 and 6, sabi dito, trust in the Lord with all our heart. Lean not in our own understanding, in all our ways. Acknowledge. Sa lahat ng iyong gawain, siya yung alalahanin upang ikay pagpubayan, siya yung mga kalahati. Gusto ng Panginoon, pagtitiwala, unahin, hanapin ang mukha ng Diyos sa praise and worship. Nahanap natin ang mukha ng Diyos sa mga lyrics na inaawat natin. Mararamdaman natin ang Diyos ay napapapulihan. Kaya ang gusto ng Panginoon, pagtitiwala, laging isip, hanapin ng Diyos nang talagang kailangan. Yun ang laging hinahanap ng Diyos sa akin. Katulad ng dalawang tao, si Jairo at saka yung 12 taong binulo. Sabi po ng Marcos, chapter 5, verse 35 and 36. Habang nagsasalita pa si Jesus, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang inyong anak. Huwag na po ninyong kamalahin. Sabi nila. Verse 36. Ngunit nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, huwag daw matakot. Manampalataya lang. Tingnan niyo po minsan uuwi tayo, makakasalubong tayo, may problema. Naku, nadisgrasya ang anak mo. Lumala ang sakit ng anak mo. Ano magiging reaksyon natin kapag yun ang sumasalubong? Siyempre, ang gusto ng Panginoon, imbis na tayo ay mag-glory, ang gusto ng Panginoon, huwag tayong matakot. Lakasan natin ang ating loob. Yan ang sabi ng Diyos ng Manay. Wherever you go, I will be with you. Kahit na naramdaman natin yung konting pag-alala, pagkabalisa, pero sabi ng Panginoon, be strong. Be courageous. Kaya yan ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Manampalataya ka lamang. Lagi sinasabi ng Panginoon sa Mark 11:24, always believe, have faith in God. Lahat ng hinihingi sa Ama, sa pangalan ni Jesus, ay ating manatanggap. Napakahalaga nito. Ito yung word na pwedeng daw sumalubong doon kay Jairo at sa Panginoon, nakasama niya ni Jairo, patay na po ang iyong anak. Huwag na po ninyong abalain ng gulo. Tingnan niyo po. Negative po yung isinalubong. Dala lang nila, wala na saysay yung pagdating ng Panginoon. Pero, hindi nila alam na sasabihin ng Panginoon,
natutulog lang ang anak ni Jairo. Natutulog lang. Kaya nga ayaw ng Panginoon na kasama natin yung mga negatibong tao. Kaya ginawa ng Panginoon, pinalis niya yung mga nagbalita na gano'n ang sitwasyon ng anak ni Jairo. At itinira niya yung kanyang tatlong lingkod na kasama at yung mag-asawa. At kung sinabi ng Panginoon doon sa Greek Talita Kumi, rise up and walk. At nakita na talagang pinatunayan ng Diyos na natutulog lang. Alam ng Diyos ang sitwasyon. Alam ng Diyos ang sitwasyon ng bawat isa. Kayang-kaya ng Diyos. Ang gusto lang ng Panginoon, huwag kang matakot. Manampalataya ka lang. Yun ang laging gusto ng Panginoon bilang isang Kristyano, bilang mga manampalataya, na kahit tayo may pagsubok ngayon lang yan, gagawin ng Diyos sa kanyang part, umasa lang tayo sa Kanya. Yun ang message nito, bilang mga anak ng Diyos, na kahit tayo ay dumaranas ng maraming pagsubok, maraming problema, pero lahat ng problema may solusyon. Gusto ng Panginoon ko, kaya matakot, manampalataya, alam mo. Amen? Amen. Sabi po sa Marcos 5:27b and verse 28, nagpagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagawin ako. Tingnan po yan dahil nga mahipo ko lang, desperate. Kailangan niya lang mahipo. Sinabi niya sa akin, mahipo ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoon, gagawin ako. At siya ngayon bumalik. Naranasan ang pagtigos ng Panginoon. Dahil nga, tayo, kung tayo man ay nasa mga pagsubok, habang tayo ay nasa worship time, praise and worship time, diyan ang umuusap ang Diyos. Kaya kung tayo ay nagpupuri sa Panginoon ng lubos-lubos, ang Diyos ay nangungusap sa buong kongregasyon. Habang tayo nagsasalita sa Panginoon, kinakausap natin siya. Habang nakataas ang ating mga kamay, pinupuri natin siya. At sasabihin natin, alam ng Diyos yung mga problema. Yung prayer natin, na i-pray na sa bahay, pagdating dito sa church, kinakausap tayo ng Diyos. Kakausapin tayo ng Diyos. Kasi ako, napakaraming sa akin lang ang sarili, personal. May mga prayer ako, may pray ko sa Panginoon. Pagdating sa praise and worship time, doon kinakausap ng Diyos. Ako, personal, at sabi ng Panginoon, narinig ko yung prayer mo at sinasagot ko na. Ang sarap po yun. Masarap po yun. Na yung prayer natin na sinabi sa Panginoon sa tahanan pa lang natin, hinahanda ng Diyos, kapag nakita ng Diyos, grabe, alam niyo po, yung lahat ng yung mga praise and worship natin, yung mga kanta, nakakapasok po yan sa puso ng Diyos. Natatouch po natin ang puso ng Diyos. Depende po sa gawin natin ang pagsamba. Kaya nga sabi ng John 4:23 and 24, God is looking for a true worshiper who will worship Him in spirit and in truth. Totoo tayo lumalapit sa Diyos sa bahay pa lang at dito sa church, pagdating natin ang kakatipo ng mga lingkod, dito sumasagot ang Diyos. Pero maraming kaparaanan sumasagot ang Diyos, hindi lang dito sa worship. Pero kahit yung tayo nananalangin sa pulo, nararanasan natin yung pagkilos ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon,
faith that seeks Jesus' face desperately. Yun ang hinahanap ng Diyos. Yun talaga kailangan. Bakit ka ba nag-pray? Talaga ba pinapahalagan natin ang presensya ng Diyos? Kailangan nag-expect tayo that God will speak to us. God will move in an amazing way, in a powerful way, because God is a great God. Nakita niyo po, lahat ng nangyari, nakita niyo, hindi lang naman si Jairo kinausap ng Panginoon. Nung siya takot na lumapit, na siya yung huwi ko, sabi niya, anak, pinagkalimsan ng iyong pananampalataya. Kaya anak, kahit may problema ka man, matatanggap mo dahil sa iyong pananampalataya. Lahat tayo. Pangalawang puntos, faith that overcomes obstacle. Alam nyo, sa pananampalataya natin, tinitingnan ng Diyos kung tayo ba hindi diretso pa rin, hindi ba tayo mapapapigil kapag may mga obstacle, may mga hadlang sa harap natin, maraming pwedeng maging hadlang. Yung pagkalo natin, maraming pwedeng maging hadlang. Minsan, pamasahin lang, hadlang na. Pupunta rito. Minsan, maglakad lang, nagiging hadlang pa. Ang sakit nga pa ako eh. Ano ba ang mga hadlang? Yun ang gusto ng Panginoon, na kahit maraming obstacle, ay kaya nating mapagtagumpayan dahil gusto ng Panginoon, determinadong pananampalataya ang nilalagay sa puso ng bawat isa, na kahit may mga sitwasyon sa bahay, may mga sakit, hindi natin maiwanan. Minsan, may tinda, hindi maiwanan. Sakit. Pero kung talagang kilala natin ang Diyos, pero ang Diyos magpapakilala kung tayo ay determinado na makilala ang Diyos ng buong puso. Sabi po ng Mark 5:27-29, nabalitaan niya tungkol kay Jesus, kaya nagpagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. Verse 28, sapagkat iniisip niya, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagawin niya ako. Agad niya tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Yan ang nangyayari. Kasi nga po, sa batas ng Upang Hudyo, may batas doon, na ang babaeng dinurugo, ito ay maruming-marumi. Lalo na naging 2 taon. Ayon sa batas ng mga Hudyo, siya ay tinutuloy ng marumi at siya hindi dapat humawa ng inuman. Pero yun ay hindi niya na inisip. Ginawa niya, alam niya bawal na lumapit sa mga tao at naahawakan niya. Bawal po yun. Batas yun ng mga Hudyo na hindi dapat humawa. Kaya nga nangyari. Sa ibang mga magkakapaliwanag din sa message dito, yung babae ito na dinurugo, sa 12 taon na dinurugo, napakahina na po niya. At napakalansa ng kanyang amoy. Pero gusto niya mahipo ang damit, ang laylayan ng damit ng Panginoon. Kaya ginawa niya, ang Panginoon, ang 12 taon na babaeng dinurugo, ay gumapa. Dahil hindi niya kaya tumayo. Hilong-hilong po yan. Yung kanyang sitwasyon na yun. Napakahirap. Pero may obstacle yun. Yung nahihirapan siya, na talagang natatakot siya. Siyempre, inalis na rin yung hiya sa mga tao.
Sigurado na pagtatapakan siya. Habang lumalapit siya, gumagapang. Hirap na lumapang, napagtatapakan yung ulo, yung katawan niya. Pero sinisikap niya na talagang mahawakan lang ang laylayan ng damit ng Panginoon. Hindi siya nagpapapekto sa takot. Hindi siya nagpapapekto sa opinion ng iba. Hindi siya nagpapapekto sa kahinaan niya. Lahat gagawin niya para lang. Kahit may obstacle pa yung lahat na iyon. Pero nakamit niya ang kamay ng Diyos, ang makapangyarihan kamay ng Diyos, naranasan. Ganun din tayo. Sasamba ako. Ibibigay ko ang lahat kay Kristo. Sa aking paglilingkod, taya pato, lahat binabanggit yan. Lahat gagawin para maranasan lang ang kamay ng Diyos, ang makapangyarihan kamay ng Diyos. Na kahit ano pa sitwasyon natin, walang trabaho, nagpe-pray tayo, lalapit ako sa Diyos. Hindi tayo lalapit pag may kailangan ng tayo sa Diyos. Hindi tayo lalapit dahil nga magmamakaawa tayo sa Diyos. Hindi po. Ang anak ng Diyos hindi dapat nagmamakaawa sa Diyos. Kasi anak tayo ng Diyos eh. May gusto niya yung closeness. Kaya nga ang Diyos nagpapakilala sa atin. Ang gusto ng Panginoon, kilalanin natin siya. Na ang Diyos, hindi dapat tayo magmakaawa sa Kanya. Dahil ang mga anak niya, mahal na mahal niya ang lahat ng mga anak ng Diyos. Kahit anong sitwasyon, lapit ka sa akin, anak. Come to me. Come to me. All who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Bibigyan kita ng kapahingahan, anak. Lumapit ka lang sa akin, nahiya ka sa akin, natatakot mo tayo kay Kristo. Pag may kasalanan tayo, mas lalo na tayong lumapit sa Diyos at humingi ng tawad sa Diyos. Dahil lahat ng sasabihin natin, sasagutin ng Diyos, anak, mahal na mahal na mahal kita. Kaya nga yung kanta natin kanina, nananabik. Ako'y nananabik. Ako'y nananabik. Dapat yung pananabik na yan, huwag mawala sa isang Kristiyano yung pananabik sa presensya ng Diyos. Dahil ang Diyos nananabik sa tinig na kanyang mga. At sabi din ng Panginoon, my sheep hears my voice. Naririnig ng Diyos ang ating mga tinig. At huwag tayong matakot. Huwag tayong mag-alala. Kahit sa tingin natin, mahina tayo. Pero kahit anong mga obstacle, kahit anong hirap, maraming hadlang sa buhay natin, maraming hadlang, kung tayo ay determinado na lumapit sa Diyos, matatanggap natin ang basbas ng Panginoon, ang paghipo ng Panginoon, ang himala ng Diyos. Kaya may himala. Nararanasan natin ang himala. God, walang imposible sa lahat ng nananalig sa Diyos. Sabi niya, Romans 10:11. Sabi ni Luke 1:37, nothing is impossible in our God. Hallelujah. Kaya namin natanong dito sa una, kapag dumaranas tayo ng matinding pagsubok, lumalapit pa tayo agad sa ating Panginoon Jesus? O sinusubukan muna natin ayusin ang lahat sa sarili nating paraan? Minsan, pag naranasan natin lahat ng paraan natin, walang nangyari. Kaya nakawalin niya sa ating Panginoon Jesus. Parang napaka-unfair. Parang yata dapat. Ang gusto ng Panginoon, pag may problema tayo, lagi lang sa Diyos. Kaya lahat tayo ay dapat lang
Sabi, may isang tanong din, ano-ano ba ang hadlang na pumipigil sa atin na lumapit sa Diyos? Number 1, takot ba? Pagdududa ba? O opinion ng iba? Yung pwede maging hadlang ito takot. Tapos yung pagdududa sa kapangyarihan ng Diyos. Ayaw ng Diyos na nagdududa tayo sa kanyang kapangyarihan. Minsan, lahat, maraming nakikialam. Sometimes sa ating mga spiritual life, maraming nakikialam. Pero gusto ng Panginoon, may sarili tayong desisyon. Kaya nga dapat alam natin ang ating pinangahawakan, yung paninindigan. Kaya nga ang edad 1 to 12, para sa mga bata, tinuturuan nung kanilang, pag edad 13, mataas, kailangan may sarili ng mga desisyon na making na ginagawa ko naman. Na alam na kung ano yung kailangan mo, kung paano ka mapapaligaya ang Diyos, paano mo bibigyan siya ng kasiyahan, yun ang gusto ng Panginoon. Kaya nurong edad na lang, gusto ng Panginoon, sinasanay na tayo. Hindi nurong takot. Hindi puro takot. Meron mga magulang na yung paglilingkod ng mga kabataan, minsan hinahagdaman nila. Pag-atin ng church, hindi pa atin ng church yung mga anak nila. Hinahagdaman. Kung saan tayo nakakilala, kung ano yung ginagawa natin, doon tayo mamamatay. Yun ang ibang pandiwala ng mga magulang. Kaya maraming yung ako yung nag-aaral doon sa ibang lugar. Ako sabi ko, ayaw kaya ng mga anak na mamatay ng youth fellowship. Hindi, okay lang yun. Pero ang anak nila, nagsisinungaling tuloy. May ibig na pupunta talaga ng church, sasabihin nila, meron silang group, mga gagawin sa eskwelahan. Pero talaga, pumunta sila, nakapagsisinungaling kayo pagkataan. Kaya ayaw ng Diyos yung gano'n. May mga tao, ang hadlang, minsan trabaho, minsan negosyo, minsan yung pag-aaral, nagiging hadlang para sa paglapit sa Panginoon. Ang gusto ng Panginoon talaga, yung hindi natin pinagdududahan, nagiging hadlang yan. Kung opinion ng iba, mahalaga, siya sabi ng mahalaga, talaga ang Diyos, yung iba naman, hindi na mahalaga yan. Huwag natin hayaan na pigilan tayo sa mga bagay na ito sa paglapit natin sa Diyos. Takot, pagdududa, opinion ng iba. Ang determinadong pananampalataya ay hindi sumusuko sa harap ng hadlang, sa maraming hadlang na ating buhay. Hindi ito umiikot dahil sa mga pagsubok. Mas lalo tayong mapapalapit sa Panginoon kung tayo ay malapit na kahit may mga hadlang, ay pipilitin natin lumalapit sa Panginoon. Pangatlo po, faith that receives a personal touch from Jesus. Yan ang naranasan ng determinadong pananampalataya ni Jairo at ng 12 taon na dinurugo. Faith that received a personal touch from Jesus. Yun din ang gusto natin. We need to have faith, determined faith, that we will receive a personal touch from Jesus. Ang sarap nito, na laging naging mala ang Diyos, laging ang Diyos ay kumikilos sa buhay natin, laging ang Diyos ang siyang laging nabibigyan ng paraan habang tayo ay nakaka-receive ng kanyang mga pagpapala. Bakit tayo nakakatanggap ng himala ng Diyos? Ang pananampalataya ay hindi lang tungkol sa himala. Ito ay tungkol sa relasyon natin sa Diyos. Gusto rin ni Jesus na ating Panginoon na personal nating makilala siya.
Yan yung John 15:7. If you remain in me, and my word remain in you, whatever you wish, it shall be done in you from heaven. Kaya talaga ang Diyos, ang pananampalataya natin determinado ay hindi lang tungkol sa himala. Maniniwala lang tayo pag may himala. Paano kung walang himala? Hindi tayo nakakaras. Parang umaten tayo na parang kumakapal yung katawan natin, yung mga balibol, mga tayo. Ay, nandito si Lord. Hindi po gano'n. Hindi po, okay, nanginginig ka. Ay, ako, hipunan ng Diyos to. Hindi po gano'n. Kilalanin natin ang Diyos. Kailangan natin ng determinadong pananampalataya to receive a personal touch from Jesus. Kung sasabihin natin, pag medyo parang hindi maganda yung presyo mo siya, sabihin natin, wala si Lord. Unfair naman sa Diyos. Dalawa o tatlo nagkakatingin sa kanyang pangalan, siya po ay nasa ating kalagyan. Marami tayo. Kaya sinasamahan tayo ng Diyos. Amen? Sinasamahan tayo ng Diyos ngayon. Kahit kung lumano ka, kahit palit lang ang attendance, hindi po okay may Bible study ng mga 10 lang, 20. Hindi na sinasamahan ng Diyos. Wala po sa tao. Dalawa lang ito. Dalawa o tatlo nagtitigil sa kanyang pinapahalagahan ng Diyos. Tayo, mas marami. Pahalagahan ng Diyos ang bawat isa sa atin. Pahalagahan ng Diyos! Napakabunin ng Diyos kaya sa ating kailangan ngayon. Alam ng Diyos ang ating mga sitwasyon. Alam ng Diyos ang ating pinagdaraanan. Alam ng Diyos. Yun ang sinasabi ko. By faith that receives personal touch from Jesus. Yan ang mararanasan natin ngayong umaga. A personal touch. Kung paano si Jairo, yung anak ni Jairo, pinagaling. Ang dalagita, pinagaling. Pinawakan sa kamay. Natutulog lang. Tumayo ka. Bumangon ka. At lumakad. At lumakad mo. Naranasan. Dahil hindi siya nagpahalang, hindi siya natakot, hindi siya nagduda sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil umalang niya, si Jesus ay nagpapagaling 2,000 years ago. Na talagang Panginoon, Acts 10:38, He go around and heal the people, and heal the, nung sino man sinali ng demonyo, ay pinamalayas ng Diyos. Talagang pinagagaling sa lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay. Tayo rin, mararanasan natin ang touch ng Panginoon ngayong umaga. Touch of God. We will receive a personal touch from Jesus dahil nandito ang Diyos natin. Amen? Itong himala na ginawa dito sa babaeng binurgo, 12 years. Pero sabi niya, mahimo lang ang laylayan ng damit ng Panginoon, gagawin ako. At agad siya gumaling. Alam mo sabi ng Panginoon, anak, huwag kang matakot. Huwag kang mag-alala. Panatag mo lang po, hindi ka na yung pananampalataya ang nagpagaling sa iyo. Kaya talagang pananampalataya natin na meron tayo, dapat lahat yan ay sa Diyos nagmumula. Ang pananampalataya hindi lang tungkol sa himala, ito ay tungkol sa relasyon natin sa Diyos. Kaya nga yung Revelation 3:20, ano yung sabi nyo? Na kapag siya ay umakato sa pinto ng ating mga puso, buksan ang pinto at sabi ng Panginoon, papasok ako at tayo sabay na kakain. Napakasarap ito. Gusto ng Panginoon laging may fellowship. Hindi lang sa himala, kaya tayo naniniwala. Pero himala, nung tayo ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, nagsimula na yung himala nila sa buhay. Yung dating pangit na pag-uugali, yung dating may mga bisyo tayo, pero lahat yung ilalis ng Panginoon dahil parang mapapulihan ang Panginoon Diyos. Pero gusto ng Panginoon, determinado, tuloy-tuloy na ginagawa, hindi sumusuko, tuloy-tuloy na gagawin na para mapaglingkuran ng Diyos. Yan ang gusto ng Panginoon. Gusto ni Jesus na ating Panginoon na personal natin makilala siya.
kailangan gusto ng Panginoon, ganyan hindi. Hindi kita ituturing na sabi ng Panginoon, hindi kita alipin. Sinabi niya yan. John 15:14, John 14:15. Naligtarin naman natin. Yun ang sinasabi, hindi kita itinuturing na alipin. Itinuturing na kitang kaibigan. Kaya tayo, kaibigan natin ng Diyos. Kaya ang kaibigan natin, binibigyan natin lagi siya ng pahalaga. Kung kaibigan natin si Kristo, bigyan natin siya ng pahalaga. Kaya napakasarap, kung mahalaga ang Diyos, hindi tayo dadalo ng late. Lagi ko sinasabi ito. Kasi kung mahal mo ang Diyos, Sabado pa lang, pinipipil na yung gamit natin. Pag ang service, alas 8, kailangan 7:30 nandito na tayo. Para pinahanda na. Hindi nga lang sa haharap ka lang sa presidente ng Pilipinas, sa kahit yung presidente. O kaya kasal. Bakit ang kasal? Ang gaganda ng suot pag dumalo. Minsan, kung napapahalagaan, hindi kasal. Ito, ang ating kakatagpuin, hari ng hari. Tapos ang damit natin, hindi na pinagandaan. Noon, butas-butas, minsan, atin yun, asyot lang. Ano ito, banding? Wala dito yan. Swimming. Alam nyo, kasi pagkasal, talaga nagbabalo yung talagang best of him. Bibigyan natin ng the best kasi nga, gusto natin bigyan ng palagay yung pinasal. O binigyan natin ng palagay, yung may pasyon. Pero tayo, may pasyon tayo ngayon. Haharap tayo sa hari ng mga hari. Tayo po ay prinsipe at prinsesa ng Diyos. Totoo po yan. Kaya, mahal na mahal tayo ng ating Diyos ng Tuhan. Hindi lang siya nagbigay ng kagalingan doon sa dalawa, kundi binigay niya rin ang kapayapaan, hindi matutumbasan ng kahit anong bagay sa mundo. Sa atin, hindi lang kagalingan ng mahalaga sa Panginoon. Gusto niya, payapa tayong nabubuhay habang naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon. Payapa. Na kahit may problema, pili tayong naka-smile. Mahirap po bang mag-smile kahit may problema? Alam niyo, bakit tayo naka-smile? Kasi haharap tayo sa Diyos. At alam natin, tiwala tayo na ang Diyos ang bahala sa problema natin. Hindi yung, lagi tayo nakasimamo. Kaya sabi sa Panginoon, parang walang nakasimamo. Then always smile. Huwag lang sobra. Always smile. Kaya mo po natin yung ating karami. Yan ang pag-ibig. Hallelujah. Yan talaga tayo lahat. Ayaw niya na tayo nababalisa, tayo nag-aalala. Sabi ng Panginoon, Pilipos 4:6 and 7, naiingatan ang ating mga puso, ang ating mga isip, kung tayo ay payapa. Ang kailangan lang ba mabuhay? Tanong, hangat nung ba natin ang himala ng ating Panginoon? Hinahangat ba natin ang mas malalim na relasyon sa Diyos? Ang gusto ng Panginoon, mas tumalim yung ating relasyon sa ating Diyos. Para sa ating conclusion, tatlong bagay lang ang iniinom sa atin. Yung dalawang kwento na nagpapaalala sa atin makapagilingan ng determinado namin ang mga pataya. Ang pananampalatayang totoo. Pag ang faith natin ay totoo, sabi na, tayo ay malapit sa Diyos na may buong pagtitiwala. Pananampalatayang totoo. Nagtitiwala tayo kahit maraming hirap, kahit may konsumo, kahit may problema. Ang pananampalatayang totoo, talagang lalapit at lalapit sa Diyos na puno ng pagtitiwala sa Kanya. Number 2,
Ang pananampalatayang matibay. Yan ang kailangan natin. Tatlong bagay nito. Pero pangalawa pa lang. Tayo ay lumalapit sa Diyos na kahit humarap sa matinding pagsubok, nananampalataya tayo na hindi nagsishake. Faith that will not be shaken. Number 3, ang pananampalatayang tapat hanggang wakas. Ang mananatiling tapat hanggang wakas, hindi lang basta tayong ligtas. Tayo ay pinatatatag, tayo ay yung pagpapala ng Diyos, yung kapahingahan, yung kapayapaan natin. Hallelujah. Ang kailangan lang tayo ay nakakaranas sa personal na paghipo ng ating Panginoon sa buhay natin. Ito ang mararanasan natin kung tayo ay mayroong tunay na Diyos, pagtitiwala sa Diyos, determinadong pananampalataya ay makakaranas ng mga bagay na ito. Kailangan ng pananampalataya ng totoo, kailangan laging nagsisig, nahanap ang mukha ng Diyos na talagang best grade na kailangan. Number 2, faith that overcomes obstacles. And number 3, faith that receives a personal touch from Jesus. Thank you to the Lord.